Libo-libong trabaho ang pasalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga Pilipino mula sa kanyang state visit sa Japan. Bunga yan ng kabi-kabila niyang pulong sa Japanese leaders at ilang malalaking kumpanya sa Tokyo. Nanatili namang buo ang tiwala ng business leaders at investors sa Pangulo. Nakatutok si Eugene Fernandez. Matapos ang state visit ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, bit-bit ng Pangulo ang tiwala ng mga Japanese investors sa bansa. Umabot lang naman sa $3.4 billion ang combined investment at pledges. Katumbas yan ng 10 hanggang 20,000 trabaho para sa mga Pilipino. These engagements reaffirm strong confidence in the Philippine economy and opened new opportunities for investments that will benefit our people. It sets the stage for ensuring that our productive partnership is fit for the future and will redound to even more meaningful benefits for our two countries and our two peoples. Tiwala raw ang mga Japanese investors sa presidente dahil sa pagpapahalaga niya sa relasyon ng Japan at Pilipinas. Sa nakita ko itong nakaraang 2 araw na napakataas ng respeto ng mga Japanese counterparts natin sa liderato ng ating Pangulo. And I think lalo pang tumaas nung nakita nila pagkatapos ng mga pagpupulong ng Pangulo at ng mga counterpart officials natin kung gaano kalalim at gaano natin binibigyan ng pagpapahalaga ang relasyon ng Pilipinas at bansang Japan. Kasama sa nakapulong ng Pangulo ang Furukawa Electric Company Limited, kung saan tinalakay ang pagpapalawak ng operasyon nito sa Pilipinas na may kinalaman sa heat sink at thermal management technologies. At ang Sumitomo Electric Industries Limited na nakafocus sa pagpapalakas ng papel ng Pilipinas sa global electronics industry. Nakipag-meeting rin siya sa Minebea Mitsumi Incorporated at Tsuneishi Group Corporation. Target ng Pilipinas na maging isang high-tech manufacturing at shipbuilding hub sa Asia. So most of what we were talking about were really to look forward for the future and try to engage partners so that we are ready, we are able to be trained, and we are ready with the infrastructure and the ecosystem that will support these new high-tech industries. Hindi lang ekonomiya at seguridad ang napag-usapan sa biyahe. Ipinaliwanag din ng Pangulo na mas malawak ang saklaw ng tinatawag na information sharing sa Japan, gaya ng satellite data at weather technology na makatutulong sa preparasyon sa bagyo, El Nino at iba pang sakuna. Nakatutulong rin ito sa mga magsasaka para makamit ang food security ng bansa. So it really covers a great many, hindi lamang pag sinasabing intelligence sharing, hindi naman talaga just intelligence din tawag ang katotohanan dyan, information sharing. Dahil marami silang mga gamit, marami silang satellite, marami silang mga systems na tayo wala, tutulungan tayo na para dun sa information. Kabilang naman sa mga bagong focus ng kooperasyon ng artificial intelligence, space development, energy security, supply chain resilience at maritime cooperation. May ilang kasunduan din na nilagdaan tulad ng pag-iwas sa double taxation, kooperasyon sa agrikultura, fishing, healthcare at human resource development. Nagsimula rin ang negosasyon para sa General Security of Military Information Agreement at paglilinaw ng maritime boundaries ng dalawang bansa. Sa ika-70 anibersaryo ng diplomatic relations ng Japan at Pilipinas, asahan pa ang mas malalim na ugnayan at pagbubukas ng maraming oportunidad ng dalawang bansa. Thank you. Arigato gozaimasu. Eugene Fernandez, IBC News.